and ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magandang umaga po. Patuloy na lumalapit ang bagyong Glenda sa lupa at nagbabanta sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila. Para sa ulat kaugnay sa lagay ng ating panahon, narito si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Howie, Susan, kumikilos na nga papalapit sa Bicol Region at Samar ang Typhoon Glenda at posibleng maglandfall yan dyan sa Albay mamayang gabi. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 200 kilometers dyan sa may east-southeast ng Legazpi Albay o 120 kilometers na lamang east ng Katarman, Northern Samar. Napanatili nito ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman sa 150 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa forecast track ng pag-asa ay posibleng maglandfall nga itong sentro ng bagyo mamayang gabi dito sa may Albay, Sorsogon area. Yan ay kung hindi magbabago ang galaw nito. Okay, Mang Tani, posible bang humina ang bagyo bago ito maglandfall mamayang gabi? Yes, Susan, posible yan. Pero hindi pa naglandfall. Kung ito ay tatama dito sa may Bicol Region, yan yung posibleng humina siya. Pero ngayon na nasa karagatan siya, ay tuloy-tuloy yung pagiging isang typhoon niya. Ibig sabihin, mahigit 120 kilometers per hour yung kanyang hangin. Pero pagtamaan niya dito sa Bicol, habang namamaybayan, yan yung posibleng humina siya dahil dadaan siya dito sa kalupaan. Pero sa ngayon, nananatiling nakataas ang signal number 3 dyan sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, kasama ang Burias at Ticao Island dyan sa Luzon at Northern Samar naman sa Visayas. Yung mga lugar na ito ay makakaranas ng malakas na hangin na posibleng magpatumba ng malalaking puno at sumira ng kabahayan. Signal number 2 naman sa Camarines Norte, Masbate, Marinduque, Quezon, kasama ang Polillo Island, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan at dito sa Metro Manila sa Luzon. Gayon din sa Samar Province at Eastern Samar, diyan naman sa Visayas. At signal number 2, ang hangin na yan ay posibleng magpatumba rin ng mga hindi kalakihang puno at sumira ng mga bahay na yari sa light material. Para naman sa mga nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng signal 2 at 3, maging IM ready po sa posibilidad ng storm surge o yung pagtaas ng karagatan sa nilang malakas na hangin. Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Lubang Island, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Aurora dyan sa Luzon. Gayon din sa Northern Leyte, kabilang na ang Biliran Island sa Visayas. Ang hangin po ng signal number 1 ay kaya ng sumira ng mga kubo at magpagiba po o bumunot ng maliliit na puno. At para sa lahat ng nakatira sa lugar na nasa ilalim ng signals 1, 2, and 3, maging IM ready po sa posibilidad ng landslide at flash flood. Naglabas naman ang Project NOAA ng mga listahan ng lugar kung saan posibleng magkaroon ng storm surge na hanggang 3 metro ang taas. Kasama na riyan ang ilang bayan sa probinsya ng Camarines Sur, Quezon at dyan po sa may Sorsogon, dyan sa Luzon at Samar naman sa Visayas. Sa ngayon, may malalakas na pag-ulang mararanasan o nararanasan dyan sa may Bicol Region. Ito yung Doppler radar, image mula sa Virac radar at yung kulay pula na yan, yan yung mga malalakas na pag-ulan na nararanasan ngayon dito sa ilang bahagi ng Bicol Region. At dahil sa bagyong Glenda, katamtaman hanggang matinding pag-ulan po ang mararanasan. Hindi lang doon sa direktang dadaanan ng bagyo, yung mga kulay pula at kulay dilaw na yan, habang gumagalaw yung bagyo, Bicol Region, itong bahagi ng Eastern Visayas hanggang dito sa may Western Visayas, yung Panay Island, dito sa may Mimaropa hanggang Southern Luzon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras hanggang bukas yan. At sa Metro Manila nga, hanggang malalakas sa pag-ulan ang inaasahan, lalong-lalo na pagdating ng hapon at gabi. Hanggang sa mga susunod na araw, Miyerkules, Huwebes, asahan na po yung mga pag-ulan, pero pagdating ng Biyernes hanggang Linggo, ay posibleng gaganda na yung panahon. Mang Tani, kung ikukumpara natin sa mga nagdaang bagyo na dumaan sa Metro Manila, ito ba'y talaga maihahalin tulad dito kay Milenio o kay Ondoy? Susan, yung track kasi ni Milenio, halos ito yung sinusundan itong bagyong si Glenda, na kung saan itong Milenio kasi dumaan din yan ng Bicol Region at pagkatapos tumama sa Metro Manila bago lumabas ng West Philippine Sea. Ang pagkakaiba nga lang,
mas malakas yung hangin nitong si Milenio dahil si Milenio umabot ng mahigit halos 150 kilometers per hour. Pero kahit na itong si Glenda ay mukhang mas mahina kesa dito kay Milenio, dapat maging maingat pa rin tayo. At si Undoy naman, yung kasing takbo ni Undoy, lubhang napakabagal, Susan. Kaya nagdulot siya ng matitinding pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila. Pero kahit hindi siya katulad ni Undoy at ni Milenio, yung dadaanan tayo nito, dapat talaga maging handa tayo sa malakas na hangin at mga buhos ng ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz, ang GMA Weather Resident Meteorologist.